Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Cram Zusi, shoutout kay The Gamer Pahardo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kung lalayo ka pa, mararamdaman mong may malaking bundok ka sa likod. Itong paapababa, ang buong enerhiya sa dantian ay patuloy na pinipiga. Grabe, ang buong tao ng Aaron ay pinagbawalan. Gayunpaman, lalo na, Aaron, mas interesado siya. Higit sa lahat, wala siyang ibang paraan. Kaya, upang mabuhay, walang maraming mga pagpipilian. Direktang gamitin ang Taiyan Mental Method para i-activate ang lahat ng enerhiya. Kasabay nito, ang ginintoang Diyos at ang immortal na sandata ng Zuan ay lahat ay nakaangat. Binuksan din ang Taisho Divine Step sa oras na ito. Medyo nabawasan ang presyon ng Aaron. Sa ganitong paraan, muling pumasok si Aaron sa loob. Kapag papalapit sa puntod, isang malakas na hininga ng patay na espiritu at isang marilag at tuloy-tuloy na aura ang dumarating sa amin. Habang papalapit kami sa pasukan, mas magiging malakas ang hininga ng dalawa. Ako na mo, napaka hindi komportable. Aaron mabangis na mga tampok ng mukha, naubos ang lakas ng buong katawan, isang paa sa libingan ng Diyos. Brush. Sa sumunod na segundo, nawala ang malawak na kalawakan, at bumalik sa normal ang butas, na nagbuga ng malakas na pulang ilaw. Sa di kalayuan, dahan-daang nahulog si Luruatsen. Sa isang kamay ng lihim na pamamaraan, 4 na figure ang naging isa. Pagtingin sa butas kung saan nawala si Aaron, bahagyang kumunat ang noo niya, marahang ibinuka ang mga labi, at ulong, baliw ba ang lalaking ito? Kinailangang mabiga at humanga si Luruatsen kahit na maglakas loob siyang pumasok sa libingan, dahil bago pa man magawa ang pinal na desisyon, sinumang papasok sa libingan ay mamamatay. Hindi ito sabi-sabi, ngunit isang tunay na kaganapan. Daan-daang libong taon na ang nakalilipas, mayroong isang tunay na Diyos na gustong agawin ang mana ng libingan. Ang isa pang tunay na Diyos ay nag-aalala na kapag nakuha niya ito, ang kanyang pamilya ay magiging makapangyarihan, kaya sumunod siya. Pero simula noon, hindi na nagpakita ang dalawang totoong Diyos na pumasok. Sa makatuwid, ang tunay na Diyos ay hindi pinahihintulutang pumasok. Ito ay hindi isang walang laman na butas. Isang aral na may nagbuwis ng buhay para patunayan. Kung ikaw ay isang ordinaryong tao, natatakot ako na baka hindi ka ngumiti at tumalikod para umalis, ngunit hindi ginawa ni Luruatsen, lumulutang ang mahahabang damit niya, parang diwata. Sa kanyang mga kamay, ang berdeng sinulid ay biglang lumipad, nakatali sa puno ng kahoy, at ang mabangong katawan ay lumipad ng bahagya. Nahulog siya sa pagitan ng mga sinulid at nagpahinga rito. Hindi ko alam kung bakit, may kakaibang nararamdaman si Luruatsen sa baliw na iyon na galit na galit. Palagi niyang nararamdaman na malapit na itong makalabas sa kuweba. Kahit na ang ganitong pakiramdam ay napaka-absurd para kay Luruatsen, minsan si Luruatsen ay isang babae lamang na tila napaka-rasyonal, ngunit kung minsan ay sasama siya sa kanyang sensibilidad. Bang! Halos sa oras na ito, si Aaron, na sinipsip ni Baimang sa yungib, ay agad na sumisid ng daan-daang metro, at sa wakas ay tumama sa lupa sa isang malaking hugis. Dahil sa mabilis na landing speed, binasag ng Aaron ang isang malaking herringbone pit sa lupa. Halos sa oras na ito,
Ang katawan ni Aaron, isang pulang ilaw at kulay ube, ay nagsalubong sa isa't isa, na humiwalay sa katawan ni Aaron, hanggang sa itaas, at sa wakas ay tumaas sa itaas, na nagkahiwalay sa kaliwa at kanang bahagi. Sa kuweba, biglang lumiwanag. Damn it! With a cry of pain, Aaron, na nakahandusay sa lupa, ay ginalaw ang kanyang kaliwang daliri. Sa sumunod na segundo, tumalikod siya mula sa hukay at humiga sa kanyang likod sa tabi ng herringbone pit. Anong ginagawa ninyong dalawa? Sa pagtingin sa Skyfire at Moonwheel sa itaas, hindi napigilan ng Aaron. Na hindi sila ginamit ni Aaron. Ngunit bigla silang lumitaw sa kanilang sarili at pagkatapos ay gustong kontrolin ng Aaron ang dalawa upang bumalik, ngunit nalaman na kahit paano siya lumipat, hindi sila kontrolado. Ito, ang Aaron ay walang magawa. Mga ideya ngayon. Kung hindi niya ito maibabalik, ang Aaron ay talagang walang malay. Mula sa bunganga ng kuweba, may isang talampas. Ito ay mataas at matibay, na nagpapakita ng isang malaking bangin na 90 degrees. Gayunpaman, ang bangin sa malalim na kuweba ay hindi basa, ngunit napakatuyo, at ang bangin ay napakalinis ng Aaron ay mayroong mga salita sa talampas. Ito ba ay isang epitaph? Bahagyang kumunot ang kilay ni Aaron. Sa lupa, alam niya na mayroong iba't ibang mga organo sa maraming malalaking libingan, ngunit sa pangkalahatan sa pasukan ng libingan, may mga epitaph na nagtatala ng buhay at nakaraan ng may-ari ng libingan. Ito ang libingan ng tunay na Diyos. Hindi ko masasabing epitaph niya talaga iyon. Isipin dito, 3,000 mata sa talampas ng salita, ang font masigla at makapangyarihan, ang tuktok ng salita, tadhana talampas. 4 na row sa ibaba, kanan pa kaliwa. Hindi alam ni Fuyao kung paano haharapin ang hirap ng tag-araw. 3,000 tao ang magiging 3,000 tao sa mundo. Kung sa langit ka malilibing sa lupa. Panipi, magandang tula, magandang tula. 3,000 isang gilid basahin, isang gilid ay hindi maaaring makatulong ngunit say. Ngunit sa susunod na segundo, siya ay nasa sito. Hindi, anong klaseng tula ito? Paano ka magkakaroon ng sarili mong pangalan at ng Ivory? Hindi ba sina Fuyao at Ivory si Ivory? 3,000. 3,000 hindi ibig sabihin ikaw. Sino ang sumulat ng tulang ito? Paanong nasa libingan? Ang pagbagsak ng tunay na Diyos na tumulong sa pamilya ay matagal nang nangyari. Masasabing hindi pa magkakilala sina Aaron at Ivory noong panahong iyon, at hindi man lang nagpakita sa mundo si Ivory. Ngunit noong panahong iyon, may mga ganyang tula sa libingan kung saan nahulog ang tunay na Diyos. Anong ibig sabihin? Mahirap bang maging? Simula noon, ito ay itinadhana na. Magkasama ba kayo ni Ivory? Kung hindi, paano lalabas ang pangalan ng 2 tao dito? Ano ang ibig sabihin ng ikalawang kalahati ng tula? Kung mapunta ka sa langit, kahit ilibing ka sa lupa. Anong ibig sabihin nun? Matagal na nag-isip si Aaron, ngunit hindi niya naintindihan. Gayunpaman, naalala niya ang tulang ito sa kanyang isipan. Sa oras na ito, ang Skyfire at ang Moonwheel ay biglang bumalik sa Aaron. Nang bumalik ang Skyfire at ang Moonwheel sa kanilang mga kamay, napansin ni Aaron na may malaking gate na bato sa ilalim ng bangin sa kanyang kaliwa. Ang pinto ay 100 metro ang taas at 50 metro ang lapad. Boom! Biglang-bigla, sa sandaling ito, kasabay ng pagyanig ng lupa, ang mga matarik na bato sa bangin ay sumabog, at ang tarangkahan ay biglang bumukas na may dagandong. Sa loob ng gate, makikita mo ang pinakamalalim na bahagi, may bukal na nabuo sa pamamagitan ng gintong dugo, at isang daloy ng liwanag sa paligid nito. Kahit na ito ay malayo, ang gininto ang tagsibol ay malabo, ang Aaron ay nararamdaman pa rin ang marilag na presyon. Ano pang hinihintay mo, mabahong bata? Bilisan mo. Pag hindi ka pumasok, madudurog tayo. Nakatingin sa nakatutuwang rockfall ng 2 bangin sa itaas ng ulo sa oras na ito, sa Double Dragon Tripod, ang apurahang boses ni Renshen Baby ay humihimok ng daan. Nagmamadali si Aaron at gustong tumakbo papasok. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang paa, hindi na siya makapagsalita. Ano ang impyerno ang ginagawa mo? Halika, halika, halika. Ginseng Sanggol ay tila takot na takot, baliw gumiit. Ayaw tumakbo ng Aaron. Ang problema ay pagkatapos na makapasok sa kuweba, ang malakas na presyon ay hindi lamang nawala, ngunit tumindi. Nadama ni Aaron na siya ay isang paa lamang, at tumimbang siya ng libu-libong libra.
Napatikip ng ngipin si Raushi at sinubukan ang kanyang makakaya. Masyadong walang laman ang katawan niya at baliw siyang mag-bless. Ang walang kamatayang Zuan armor at gintong katawan ay mahigpit ding pinoprotektahan ang kanyang sarili, ngunit hindi siya makalakad. Ang hirap maglakad. Nang makakita ng parami ang mga bumabagsak na bato, si Aaron ay nababalisa sa kanyang puso, ngunit maaari lamang niyang tumigas ang kanyang ulo at hakbang-hakbang na maglakad patungo sa tarangkahan sa sakit na matamaan ng mga bato. Boom! Biglang-bigla, sa oras na ito, ang mga bangin sa magkabilang panig ay biglang gumuho, na bumubuo ng dalawang malalaking bato, isa sa harap ng isa at isa sa likod. Ang mas nakakalungkot ay ang dalawang malalaking batong ito ay napakalaki at halos direktang mapuno ang espasyo sa ibaba. Kung hindi ka na pumasok, sa sandaling bumagsak ang mga bato, maaari lamang silang ilibing ng buhay, at pagkatapos ay pindutin ang tuktok na bato upang maayos kang matakpan ng isang malaking kabaong. Boom! Halos din sa oras na ito, Aaron ay dinagzerteng lahat ng kanyang lakas, dalawang hakbang at isang hakbang, ang buong tao ay ang lahat ng lakas ng direkta sa paa, at pagkatapos ay tumalon. Halos mahulog ang buong malaking bato sa takong ni Aaron, at maliit lang ang pagkakaiba nila. Bang! Nahulog ang malaking bato, at kumalat ang alikabok at usok mula sa pasukan hanggang sa tarangkahan. Ang Aaron ay hindi makakita ng malinaw sa paligid, at nasasakal. Sa oras na ito, ang tunog ng takot ni Renshanwa ay nagmula sa Double Dragon Tripod, look. Aaron na may mga mata upang makita. Pagkain oras ay hindi maaaring makatulong ngunit kumain ng isang nagulat. Sa malaking kuweba ng libingan, ang lapad ay hindi maihahambing, at ang taas ay kilometro, na siyang sukat ng buong 3 taluktok ng gitnang daliri. Hindi mo makikita ang gilid o mahawakan ang tuktok. Ang mahinang dilaw na liwanag ng Golden Spring Eye ay kumikinang lamang sa isang malaking ulo sa tabi ng Golden Eye. Isa itong itim na ulo na may malalaking mata at makapal na ilong. Sa nakapikit na mga mata, may mahigit 10 pilik mata na tahimik na nakahiga. Ang mga ugat ay parang matalas na talam ng espada. Sa ilalim ng ilong, mayroong isang malaking bibig, tulad ng mga tusks na kasing laki ng isang halijing bato. Sa ilalim ng gininto ang liwanag, ito ay kumikinang na may liwanag at mukhang matalim. Habang nasasanay ang liwanag, mas natulala si Aaron. Ito ay isang malaking pusa na nakakulot doon. Parang bundok ang katawan nito. Itim ang kabuuan nito. Maaari nitong gawing mainit at malamig ang malaking bakanteng kuweba na ito. Ito. Masyadong malaki to, di ba? Natigilan si Aaron. Yan ang pas ang nagbabantay sa bangkay. Giant tripod, ginseng baby palpitation daw. Halatang kalmado ang boses ng mga paninda. Huwag mo na siyang gisingin, baka mamatay tayong lahat. Nagpatuloy si Ginseng Baby. Pagkatapos ay sinabi niya, nakikita mo ba ang gininto ang bukal na iyon? Iyan ang dugo ng Diyos. Mayroon ding puso ng Diyos sa dugong iyon. Hanggat tinitipon natin ang dalawang bagay na ito, maaari nating mamanahin ang pamana ng tunay na Diyos. Nakatitig si Aaron sa gintong bukal. Kahit malayo ay ramdam niya ang maharlikang aura nito. Ang gintong bukal ay naglalabas ng gintong liwanag na pag-aari ng Diyos. Ito ay nakasisilaw, at mayroong hindi mabilang na mga pagbabago sa enerhiya sa streamer. Hindi man matako si Aaron, hindi niya maiwasang makaramdam ng gutom at uhaw kapag nakikita niya ang tubig at gusto niyang inumin ito ng sabay-sabay. Oo, pero nandoon ang higanteng pusa na nagbabantay dito Aaron, malaki ang aswang na pusa, at hindi ito napapailalim sa anumang pagsupil. Masasabi pa nga na ang pagsupil sa atin ay parang pataw sa tubig. Bilang karagdagan, ang demonyong pusa ay napakalakas. Kahit na ang tunay na Diyos ay hindi niya kalaban sa ganap na espasyong ito. Sinabi ng Ginseng Baby. Tumango si Aaron, malinaw na sinabi, naliwanag namin ang kamay nakaraan. Hindi, mabilis na huminto ang Ginseng Baby, bagaman ang pusa ng bodyguard ay may mga tainga, ngunit hindi ito gumagana, bagaman mayroon itong mga mata, pero hindi ito nakakakita, depende sa paghinga ang paghusga kung may pumasok. Ibig sabihin, bingi at bulag. Bulag. Hindi mo ba alam, Cookie, na ang mga pandaman ng bulag ay ang pinakasensitibo? Ginseng Baby Disdainway, kung lalakad ka pa ng isang hakbang, malalaman nito, naniniwala ka ba? Biglang nasa ere ang mga nakataas na paa ni Aaron.
Bakit hindi mo sinabi kanina? Shit, anong gagawin natin? Napakahirap gawin ni Han Sanchen ang bawat hakbang dito. Mabigat ang kanyang mga paa. Ngayon ay kailangan niyang itaas ang kanyang mga paa gamit ang isang paa. Hindi siya makatiis, I'll go bang. Biglang, hindi pa rin hintayin ang ginseng baby na magsalita, Aaron ay hindi na makapagpigil sa sarili, isang paa mabangis na mahulog. At halos sa oras na ito, sa tabi ng gininto ang tagsibol, ang walang kapantay na malaking ulo, ay mabangis na nagbukas ng mga pulang mata ng dugo. Ang pares ng mga mata na iyon, malaki at nakakatakot, ay tinatitigan nito, ang mga tao ay hindi mula sa likod ng gulugad na lamig, pero pagkatapos, ang kanyang parang bundok ay biglang gumalaw. Malamig ang mukha ni Aaron. Ito ay fucking over. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.